Alam mo ba ang mga natatanging halaman na kinatatakutan o kontra sa mga ahas? Mga uri ng halaman o kahoy na ilang palong mo lamang sa mga ahas na makikita mo sa daan ay tiyak na agad-agad silang manlulupaypay at manghihina. Isang misteryo na maaari ngayon mo pa lamang malalaman ang tunay na rason at dahilan. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga kaya kontra sa mga gumagapang na nilalang na ito na ahas ang mga puno o ilang halaman sa ating kapaligiran? Iyan ang iisa-isahin natin, kaya samahan ninyo akong tapusin ang videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ahas ay isang hayop sa gubat at sa parang na bahagi na ng ating kasaysayan, mapasarelihiyon man, kultura at mga tradisyon. Isang hayop na madalas na kinatatakutan dahil kapag minalas ka nga ay maaari mong ikamatay ang kamandag ng kagat nito. Subalit batid mo ba na ang ating mga ninuno pala ay mayroong mga ginagamit na mga natatanging halaman upang gawing pantaboy o pantalo sa mga naglipa ng ahas sa paligid? Mga kakaibang halaman na bukod tanging kontra sa mga ahas, na madampian lamang sila ng mahinang hapyot ng halamang ito sa kanilang katawan, ay agad-agad silang manghihina o maaaring mamatay. Mayroon ka na bang idea o halaman o puno na naiisip? Number 6. Lagnob o puno ng hawili. Ang punong ito ay madalas mong makikita sa mga kagubatan. Isang uri ng lumalaking puno na nagtataglay nga ng mga mabibilog na bunga at madagtang mga sanga. Ang puno ng lagnob ay mainam na herbal na maaari mong itapal sa nananakit na sentido. At isa ito sa puno o halaman na maaari mong kunin at gawing patpat na pamalo sa masasalubong mong ahas. Number 5. Lunas bundok. Ang punong ito naman ay literal na mabisa dahil maging ang katas ng pinagpakuluan ng mga sanga nito ay mainam na ipainom at gawing lunas sa kagat ng ahas. Gayon din mismo ang puno nito. Dahil sa angking bisa ng halamang ito, kahit pa nga ang amoy lamang o scent ng puno nito ay maaari nang makapagpahina sa mapapalo mong ahas. Number 4. Kawayang tinikan. Isa ang kawayan sa pinakamatibay na damo na maaari mo ngang makita. Ang matitigas nitong katawan ay normal lamang na ginagawang pamalo. Subalit mayroon itong kakaibang epekto kung sa ahas mo ito gagamitin. Ito ay animoy isang malakas na sandata na hindi nila kayang tagalan at agad-agad din silang mamamatay. Number 3. Malunggay. Ang halamang malunggay ay kilala lamang natin bilang punong gulay. Ang dahon at bunga nito na mainam ngang sangkap sa mga lutuin. Ngunit maging ang malunggay ay kabilang sa mga halamang kontra sa ahas, na maipalo mo lamang sa bahagi ng kanilang katawan ay agad silang manglulupasay at sobrang manghihina. Number 2. Uway o ratan. Ang uway naman o ratan ay isang halamang kilalang ginagamit sa paggawa ng mga muebles at furnitures, gaya ng upuan, mesa, basket at sofa. Subalit, sa mga probinsya ay ginagamit din itong pamalo sa mga makukulit na bata noon. Ngunit bukod pa rito ay isa ang uway sa pinakamainam na pantaboy at pangontra sa ahas. Ang katawan ng uway ay nababalot ng tinik, subalit kahit wala na nga ang mga tinik nito ay mistulang naroon pa rin ang kirot para sa mga ahas na mapapalo nito. Number 1. Tagbak. Kung ikaw naman ay magtutungo sa kagubatan, isa ang halaman o puno ng tagbak na dapat mong tangan. Dahil isa ito sa pinakamabisang pumatay
o pantaboy ng mga ahas. Ang tagbaka ay isang klase ng luya, kung kaya naman ito ay nagtataglay ng malakas na maanghang na amoy. Ito ay mayroong bunga na animoy bayabas at napakatamis. Sadyang mayroon talagang mga natatanging halaman na para sa mga ahas sa isang mabisang pangontra na maaaring bunga ng mga sangkap na tinataglay ng bawat halaman. Mahilig ka ba sa pag-aalaga ng mga halaman? O kaya naman ay sadyang mayroon ka pang designated garden sa gilid o likuran ng inyong bahay? Ano-ano naman ang mga tanim mo rito? Bulaklak ba? Herbal plants? O mga halamang gulay? Subalit alam naman natin na sadyang hindi maiiwasan na maakit ang mga ahas na sumilong sa mga berdeng dahon o halaman. At kasama na nga ang iniingatan mong hardin. Ang ahas sa isang mahalagang parte ng ating kalikasan o ecosystem. Subalit maraming klase o uri nito. Ang matatapang at kadalasan pa nga ay handang mangagat upang protektahan naman ang kanilang sarili. Kaya naman kung manirahan kayo sa mga lugar na mayroong ahas o malapit sa mga kagubatan, marapat na lagi ninyong sinisipat ang inyong hardin dahil baka pinamumugaran na nga ito ng mga ahas. Idagdag pa nga natin na kung kayo ay mayroong mga bata sa bahay, ay dapat lang talagang magdoble ingat. Kung kaya naman, gumawa tayo ng listahan ng mga pinakamabisang halaman na hindi lamang kinatatakutan ay iniilagan din ng mga ahas at ng iba pang insekto. Marapat na mayroon ka nito sa inyong munting hardin, sa harapan ng bahay o sa inyong bakuran, upang maitaboy nito ang mga hayop na ahas na maaaring magdaan. Nangunguna sa ating listahan, marigolds. Ang marigolds ay isang halamang namumulaklak na mainam na pantaboy ng mga insekto at peste. At salamat dahil ito sa mga ugat ng halamang ito. Mayroon kasi itong mga kapal na mga ugat na nagtataglay ng masangsang o malakas na amoy. Kung kaya naman, maging ang mga ahas ay iniiwasan ang mapadaan sa halamang ito. Idagdag pa rito, hindi lamang mainam pantaboy sa mga peste at ahas, ay hindi maikakailang napakaganda rin ng mga bulaklak nito. Number 2. Onion and garlic. Ang onion o sibuyas at garlic o bawang ay isa ring halamang mainam na nagtataboy ng mga ahas. Ang amoy nito na hindi lamang ayaw ng mga ahas, ito rin ay pumipigil sa kanilang abilidad na mag-isip at sila ay nalilito. Sa oras na sila ay gumapang sa halamang ito ng mga sibuyas o bawang, ay dumidikit pala sa kanilang kaliskis ang amoy nito na gaya na kung tayo ay naghihiwa ng sibuyas. Number 3. Lemongrass o tanglad. Ang tanglad rin ay isang halaman na nagtataglay ng malakas na amoy o scent na gaya ng mga citrus fruits. At ito man ay ayaw na ayaw ng mga ahas. Ito nga ang isa sa pinaka-effective na snake-repelling plants na mainam itanim sa inyong bakuran, sa hardin man o sa harap ng inyong bahay. At higit sa lahat, ay takot nga ang mga peste dito, pati na ang mga lamok at ahas. Number 4. Snake plant. Ang snake plant o mother-in-law's tongue ay isa rin sa pinakamabisa at epektibong halaman na pantaboy sa ahas dahil sa mukhang matatalas nitong mga dahon at gayon din sa oxygen na inilalabas nito na mas mataas kaysa sa normal rate. Ang mga dahon nito na mayroong matitingkad ngang kulay ay lubhang kinatatakutan ng mga ahas dahil iniisip nila na maaaring
Ahas din ito at kaaway nila. Madali rin lamang magtanim ng snake plant. Maganda itong gawing bakod o ilagay sa mga paso at diligan lamang kahit 3 beses sa isang linggo upang maging malusog ito. Kung wala ka pa ng mga nabanggit ko, ay mag-alaga ka na. Hindi lamang mainam na pantaboy ng ahas at peste, ay maganda ring indoor o garden plants. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihin na mundo.